Alam nyo, grabe pala yung nangyari kay The Blur Jason Castro sa game number 2 with 3:07 minutes left sa pagitan ng Rain or Shine at ng TNT. So as per Jojo Lastimosa, so Jason Castro is already out for season due to a full thickness patella tendon tear. So ano nga ba itong full thickness patella tendon tear? So as per Google, yung full thickness patella tendon tear is a complete rupture of the tendon that connects the kneecap to the shin bone. So tendon is separated from the kneecap. So parang kung babasahin mo at intindihin mo buti, parang ang sakit nung naranasan ni Jason Castro. So sabi nga ng mga eksperto, ang recovery period pala ng ganitong klaseng injury is between 6 months to 1 year. So depende. And alam naman natin na hindi na rin pabata si Jason Castro at medyo may katagalan na rin ang kanyang recovery. So we're praying for a full recovery sa nag-iisang The Blur. So though hindi naman natin kinakatuwa, lalo na may mga players na nai-injured. So of course, pero malaki ang bentahe or yung magiging bentahe ng Barangay Ginebra sa pagkakawala nga ni The Blur Jason Castro. So kapag nagkaharap ulit sila sa finals, of course. So matatandang si The Blur Jason Castro ang naging finals MVP nung huling nagharap ang Ginebra at ang TNT. So nag-average nga si Jason Castro ng almost 13 points per game at malaki ang naging contribution niya, lalo na yung matchup nila ni sensational point guard RJ Abarrientos. So naging advantage nga noon ng TNT ang pagkakaroon nila ng full lineup versus sa depleted lineup ng Ginebra. So Ginebra played underman without Jamie Malonzo, without Jeremiah Gray, and without Isaac Go, and at the same time wala pa rin sa roster nila itong si Troy Rosario. Pero ngayon it's other way around. So kasi nga out for a season na si Jason Castro, so tapos naman ng Ginebra ay nagbabalik nga itong si Jeremiah Gray, tapos si Jamie Malonzo is nagbalik na nga rin sa Barangay Ginebra, and at the same time na-acquire pa ng Ginebra si Troy Rosario during off-season due to ay unrestricted free agent. Tapos inaasahang babalik na rin si Isaac Go kapag nakapasok ang Barangay Ginebra sa finals. So dyan natin makikita yung character ng TNT. So if they can still win the finals with Jason Castro is already out of contention. So malakas pa din naman ng TNT. Nandyan pa rin si Ronde Hollis Jefferson, si Calvin Octana, Ray Nambatak, si Roger Pogoy, nandyan si Kelly Williams, JP Eram, at saka si Kim Aurin. And babandera naman ng Ginebra, of course, ang complete lineup nila. Nandiyan si Justin Brownlee. So of course si MVP Scottie Thompson, Japet Aguilar, nandiyan din si Stephen Holt, Maverick Ahanmisi, of course sino ba si Troy Rosario, Jamie Malonzo, tapos si Gray, si Stephen Holt, at saka ang ating generational point guard ni si RJ Abarrientos. At ang Ginebra ay nakadalawa sa TNT despite na deflated yung lineup nila. So both Ginebra and TNT has a 2-0 advantage sa semifinals at magpapatuloy ang semifinal round ng Commissioner's Cup this Sunday. So tomorrow yon. And yun nga sa PBA Commissioner's Cup Finals. So kapag nagkataon, ito na yung pangatlong beses na magkakaharap nga itong si Justin Brownlee at ng Ginebra at TNT na pinangungunahan naman ni Ronde Hollis Jefferson. So kasalukuyang nakakalamang nga si RHJ sa finals kay Justin Brownlee 2-0. So kung mananalo naman ng Ginebra at ang TNT kapag nakapasok sa finals, mabibreak naman ni Justin Brownlee ang record among all the imports sa PBA with 7. And kasalukuyang tie sila ni Sean Chambers at 6. So yon, so maging napaka-exciting. Pero of course, hindi pa tapos ang semifinals. Alam naman natin ang capability ni Coach Yang Giao. So though wala na rin si Jason Castro, ay magiging advantage din ng Rain or Shine yan
since nabawasan ng firepower ang TNT. So, malalaman natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na laro. So, yun lang muna at hanggang dito na lang muna ang video na to at inyo pong panoorin ang ating PBA semifinals hanggang finals po. So, ito po again ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Peace.